Lahat po tayo ay merong ups and downs sa buhay. Merong masasaya, may malulungkot, may mga panahon na tayo ay nasa rurok ng ating tagumpay. Meron naman po mga panahon na tayo po ay nasa pinakamababang kalagayan ng ating mga karanasan. Masaya or malungkot, ano po, masagana or sabihin po nating salat sa pangangailangan, lahat po ng ito ay nakakaapekto sa atin pong kaligayahan kung papaano natin hinaharap or hinahandle ang mga panahong ito. Kaya nga po, kung matututunan lamang natin paano tanggapin ang mga ups and down ng buhay ay mas magiging masaya tayo. Now, gusto ko pong tingnan natin ano po ba ang ups and downs. Now, we are told that life with God is not a straight upward climb. It's a journey of hills and valleys, victories and failures, strength and weakness. So, ano po, masaya ang buhay kasi hindi lang po laging pahon, meron ding palusong. Hindi lang po laging mga kapatagan, meron din pong mga burol, may mga bundok, meron din pong mga talampas, merong victories, may failures, may panahon na tayo malakas, may panahong mahina. A spiritually mature person is not someone who avoids the downs, but someone who walks with God through them. No? Kaya nga po ito'y naunawaan ng lubos ni David nung sinulat niya ang Psalms 23 verse 4 nang sabi niya, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil for you are with me. Tingnan po natin mga kaibigan at mga kapatid. No, David does not pretend that the valley is not real. No, he accept the valleys come. Ibig sabihin po ng valleys mga kapatid ay yung mga malulungkot at mga masalimuot ng mga karanasan. Yung mga problema, mga challenges and difficulties. No, hindi niya sinasabing wala 'yon. Nandun pero hinaharap niya. But he also accepts something greater. God is there too. No, alam niya na maraming mga masalimuot na pamumuhay pero alam din po niya na lagi niyang kasama ang Panginoon. So kaya nga po, to accept ups and downs is not passively resigning yourself to whatever happens. Hindi ibig sabihin ay susuko na lang tayo mga kaibigan, mga kapatid. To accept ups and downs means choosing to trust that number one, God is consistent even when life is not. Ang Panginoon ay laging nariyan. Consistent po siya sa kanyang pangangalaga, pag-iingat, at pagkakaloob ng ating pangangailangan at pagpapala at pagliligtas kahit na ang ating buhay ay masalimuot. Number two, God's love does not rise and fall with your circumstances. Ang ating pong kalagayan maaring magbabago, pero ang pag-ibig ng Panginoon kahit kailan ay hindi nagbabago. Number three, God's purpose for you remains firm even when your emotions are not. May panahon na tayo emotional. Iniisip natin na ako'y nakalimutan na ng Panginoon, hindi ako mahal ng Panginoon. Pero mga kapatid, ang layunin ng Panginoon sa iyo at sa akin ay kahit kailan ay hindi nagbabago. Yan po'y nananatili. Kahit na ang ating pananaw sa buhay ay nagbabago. Number four, God's presence is steady whether you are on the mountain or in the valley. Kahit na ikaw ay nandoon mga kapatid sa rurok ng tagumpay o ng kasayahan nasa bundok ng masaganang pamumuhay, o di man po kaya ikaw ay nandoon sa valley ng mga masilimuot na pamumuhay, ang presensya ng Panginoon ay laging naroroon kahit kailan, hindi kanya iniiwan. Kaya para mas maging masaya ang buhay mga kapatid, matutunan nating tanggapin ang ups and downs ng ating buhay. Every up can teach you gratitude. So kapag ikaw ay nasa rurok ng tagumpay, kasaganaan at kaligayahan, magpasalamat. Kung ikaw naman po ay nasa pagbagsak, ito naman po yung nagtuturo na magtiwala at manalig tayong lubusan sa ating Panginoon. Pareho ito, both can shape your character and deepen your faith. Kaya nga po, your calling today is simple. Walk with God in whatever season you are in. Celebrate the highs. Yung highs ay yung victories with humility and endure the lows with hope. Tayo manatiling matatag sa kabila ng mga pagsubok at yung mababang karanasan ng buhay. And know
that neither one defines you. God does. Mga kaibigan at mga kapatid, kung ano man ang iyong kalagayan ngayon, hindi nangangahulugan no, na yun na ang iyong tunay na kalagayan. No, kundi no, ang nagde-define sa iyo ay ang Panginoon. Hindi ang tingin at turing ng ibang tao, kundi ang mahalaga, ang turing at tingin sa iyo ng Panginoon. Kaya, accepts ups and downs at magiging masaya ang iyong buhay, lamang nalalaman mong ang Panginoon ay laging nasa sa iyo. Kung meron po kayong mga katanungan, huwag ho kayong mag-atubiling. Inyo pong kontakin ang inyong lingkod, Pastor Romy Lagunera. Maraming salamat po. God bless you.